27 ng Disyembre alas 10 ng umaga sa Moscow, ang pinakamalaking New Year's Festival sa buong mundo ay biglang bumangga sa isang pader ng matinding dilim at lamig. Sa isang iglap ang VDNKH Festival na dati ay nagniningning sa neon lights na parang isang Russian Disneyland ay naglaho. Ang dating makulay na landmark ay naging isang madilim na anino na lamang sa ilalim ng nagyayelong langit. Hindi ito isang simpleng pagkakataon o aberya sa kuryente. Pinatunayan ng Kiev na kung pakikialaman mo ang kuryente ng Ukraine, gagawin din nila ang parehong bagay sa inyo. Hindi lang nila basta pinatay ang ilaw. Sinisira nila ang inyong strategic power supply sa gitna ng pinakaimportanteng selebrasyon ng bansa. Para maunawaan natin kung paano nagdilim ang $100 million propaganda project na ito, kailangang tingnan ang boses ng bawat panig. Sa huling bahagi ng Disyembre, ang VDNKH ang nagsisilbing ultimate symbol ng Kremlin na maayos ang lahat. Mayroon itong skating rink na doble ang laki sa isang NFL field at isang New Year's tree na sobrang taas na tila nagsisilbing signal fire para sa ego ng mga nasa kapangyarihan. Ito ang perpektong backdrop na idinisenyo para sabihin sa mga Ruso na ang buhay ay isang festive fairy tale, habang ang kanilang hukbo ay patuloy na nauubos sa mga labanan na may layong 500 milya mula rito. Gayunpaman, ang totoong holiday special ay magsisimula sa 20 milya sa hilagang silangan ng lungsod, sa loob ng makapal na nyebe ng Losiny Ostrov National Park, ang tinuturing na green lang ng Moscow. Dito, isang 6 na taong team mula sa Ukraine GUR Intelligence ang tahimik na kumikilos sa ilalim ng kadiliman. Ang mga operatibang ito ay hindi naghahanap ng himala para sa Pasko. Naghahanda sila para sa isang surgical strike na babago sa naratibo ng digmaan. Hindi sila gumamit ng mga multi-million-dollar Western stealth jets para sa misyong ito. Sa halip, nagdala sila ng 2 Dove Bosch 10. Isipin ninyo ang Dove Bosch 10 bilang isang aerial aircraft carrier na binuo ng mga taong lumaki sa pagmomodify ng mga lumang sasakyan. Ito ay isang 150-pound composite beast na may 12-foot wingspan. Ang katawan nito ay gawa sa advanced carbon fiber, hindi lang para maging magaan. Ang materyales na ito ay nagbibigay sa drone ng radar signature na katulad lamang ng isang malaking ibon. Dahil dito, halos invisible ito sa mga Russian sensors na idinisenyo para manghuli ng mabibigat na aircraft. Sa ilalim ng mga pakpak nito, bawat aircraft ay may kargang 6 na Wasp FPV drones. Ito ang nakamamatay na kargamento na nakatakdang tumama sa puso ng kuryente sa Moscow. Maaaring mukhang imposible ito sa unang tingin. Ang Moscow ay napapaligiran ng mga Pantsir S-1 systems, ang mga tinatawag na boss fight sa mundo ng air defense. Kaya nitong mag-track ng 300 targets at magpatama ng Mach 4 missile sa anumang bagay na kumikislap sa radar. Para sa anumang conventional military, ang pagpapalipad ng mabagal na drone sa net na ito ay isang high-risk mission. Ngunit tandaan natin, ang Moscow ay hindi immune sa mga pag-atake. Para sa GUR, ito ay isang simpleng math problem na may napakagandang solusyon. Bandang alas 10 ng gabi, ang catapult launch system ay nakahanda na. Walang radio chatter, walang ilaw, kundi ang mahinang tunog ng launch rail na nailak na sa posisyon. Ang misyon ay isang malaking sugal sa gitna ng panganib. Kailangang baybayin ang Yaousa River sa taas sa 200 feet lamang. Layunin nitong gamitin ang ground clutter kung saan ang radar signals ay nawawala sa pagitan ng mga skyscrapers at power lines. Umasa sila na ang mga Pantsir operators ay abala sa pagsiselebrate para mapansin ang isang malaking ibon. Ang New Year's Nightmare ay opisyal nang nagsimula nang ang unang Dove Bosch 10C ay pumasok sa 20-mile mark mula sa city center. Biglang sumabog sa ingay ang electronic landscape ng Moscow. Ang mga Russian Pantsir S-1 crews na nasa high alert matapos ang mga Christmas strikes ay nakakita ng galaw sa kanilang mga screen, ngunit hindi ang mothership ang kanilang nakita. Ito ay isang ulap ng kaguluhan o cloud of chaos. Nagpakawala ang mga Ukrainian operators ng 12 ng decoy drones. Ang mga ito ay mga simpleng cardboard gliders na may maliliit na reflectors. Ginagaya nito ang radar signature ng isang mamahaling cruise missile. Para sa 1 Arestos E radar ng Pantsir, ang langit ay tila biglang napuno ng isang dambuhalang swarm. Dito na nagsimulang mabigo ang billion-dollar math ng Russia. Ang Pantsir ay isang malakas na makinarya, ngunit mayroon lamang itong 12 missiles na handang iputok. Ang mga Russian operators, dahil sa kaba at kalituhan, ay nagsimulang magpakawala ng kanilang mga 57E6 missiles. Sa halagang $1 milyong bawat putok, winawasak lamang ng mga Ruso ang mga piraso ng cardboard at papel
Para itong paggamit ng isang Ferrari para lamang sagasaan ng isang plastic bag. Maaaring matanggal mo ang plastic bag pero ikaw ang talo sa laki ng iyong nagastos. Habang abala ang mga pansir battery sa pag-ubos ng bala, sa mga $50 decoys ang unang Dove Bush 10 ay tahimik na kumikilos. Isinasagawa nito ang isang masterclass sa terrain masking. Bumaba ito sa taas na 150 feet literal na sinusundan ng bawat kurba ng Yauza River dahil nanatili ito sa ilalim ng radar horizon at nakahalo sa ingay ng kapaligiran. Ang mothership ay naging isang ghost in the machine. Nang marating ng unang Dove Bush 10 ang 10-mile release line ng hangin sa Moscow ay naging isang intense engagement zone. Ang mga Russian defenders ay hindi lamang nakaupo. Nagising sila na parang isang kinalikot na bahay ng pukyutan. Ang Mothership 1 ay nagpakawala ng 6 nitong Wasp drones. Ngunit ang langit ay agad na naliwanagan ng mga streaks ng White Hot Tracers. Isang Pansir S1 unit na nakapwesto sa isang rooftop ang nakalampas sa mga decoy at ginamit ang twin 2838M 30mm autocannons nito. Pinag-uusapan natin dito ang 2 Satos ang 500 rounds per minute ng high explosive incendiary shells. Ang unang Wasp drone ay walang laban sa ganitong dami ng bala. Agad itong nawasak at naging usok na lamang ng plastic at lithium. Isa na ang bagsak, 5 pa ang natitira. Ang mga natitirang drones ay mabilis na bumaba at dumaan sa pagitan ng mga apartment complexes. Ginawa nila ito para putulin ang radar lock ng kalaban. Ngunit ang mga Ruso ay may backup plan ang tinatawag na flak traps. Ang mga security team sa mga bubong ng mga pabrika ay nagsimulang magpaulan ng AK-74 fire sa langit. Gumawa sila ng isang pader ng bala para hindi makalusot ang anumang drone. Ang Wasp No. 2 ay tinamaan ng isang 545mm round sa likurang motor nito. Nawalan ito ng kontrol at bumangga sa isang Happy New Year billboard bago sumabog. 2 na ang bagsak. Dito na pumasok ang matinding problema dahil sa Russian jamming. Kahit may AI Predator mode ang malakas na jamming, ay nagdulot ng ghost images sa thermal sensors ng drone. Ang Wasp No. 3 ay nalito sa init na galing sa isang industrial chimney. Akala nito ay ito na ang transformer station. Bumangga ito sa pader ng factory at walang naidulot na pinsala kundi isang itim na marka sa pader. 3 na ang bagsak sa unang wave. Ang misyon ay nasa bingit na ng kabiguan dahil 3 drones na lamang ang natitira. Ngunit ang mga Ukrainian operators ay eksperto sa tinatawag na calculated sacrifice. Ginamit nila ang usok mula sa unang 3 sumabog na drone bilang isang tabing o screen. Ang Wasp No. 4 at 5 ay nagsagawa ng isang high-G maneuver. Ginawa nila ito para ilayo ang tingin ng pansir ng kahit 2 segundo lamang. Iyon ang window na kailangan ng Wasp No. 6. Lumipad ito sa ibabaw ng substation fence sa bilis na 130 miles per hour. Nakalak ang AI nito sa main 20 kV bus bar at tumama ng may surgical precision. Ang shape charge ay sumabog at isang jet ng molten copper ang tumama sa puso ng transformer. Isang sapphire blue electrical arc ang naliwanag sa langit ng Moscow na nakita sa layong 3 milya. Ito ang signal ng simula ng katapusan para sa kuryente ng lungsod. Ngunit ang substation ay napakalaki at ang isang tama ay hindi sapat para itigil ang festival. Ang mga Russian operators sa ground ay nagdiriwang na dahil akala nila ay neutralize na ang banta. 4 sa 6 na drones ang kanilang napabagsak sa kanilang mga screen. Para sa kanila, ang bahagyang pagpikit ng ilaw ay isa lamang minor technical headache na kayang ayusin sa loob ng 1 oras. Ang propaganda machine ng Kremlin ay naghahanda na ng balita tungkol sa heroic na pagliligtas ng Panzer Cruz. Ngunit nagkamali sila. Dahil 10 minuto matapos ang unang gulo dumating ang ikalawang Dove Bush 10. Ito ang tinatawag na double tap, isang pinag-isipang bitag para samantalahin ang reload gap ng depensa ng Russia. Ang Panzer S1 ay malakas pero mayroon itong isang tiyak na kahinaan. Kapag naiputok na nito ang 12 missiles, kailangan nito ng 5 minuto para mag-reload gamit ang isang loader vehicle. Bukod dito, ang mga 30mm autocannons ay may limitasyon. Matapos ang libu-libong putok, ang mga barrels nito ay naging cherry red sa tindi ng init. Kung itutuloy ang pagpaputok, ang init ay sisira sa armas na nagkakahalaga ng $1 billion, habang ang mga Russian crews ay lumalabas ng kanilang cabins para palamigin ang armas. Dumating ang ikalawang wave. Mula sa northwest, ang ikalawang Dove Bush 10 ay lumitaw sa horizon. Inilabas nito ang 6 pang Wasps sa layong 8 milya. Ang pagdiriwang ng Russia ay nauwi sa matinding panik sa loob lamang ng 15 segundo.
Ngunit sa pagkakataong ito may sorpresa ang Moscow. Isang elite guard unit ang nag-deploy ng mobile Krasukha, 4 electronic warfare truck sa isang tulay. Hindi lang nilabas sa GNAM ang signal, pinuno nila ang frequency ng white noise na may lakas na 500 watts. Ang WASP number 7 ay agad na nabulag. Nawala ang video feed nito at dahan-dahang bumangga sa isang residential building nang walang idinulot na pinsala. Kasabay nito ang WASP number 8 ay tinarget ng isang Skywiper jamming gun, isang tunggalian ng $15,000 tech laban sa $8,000 drone. Nanalo ang jammer at ang drone ay nahulog sa nagyayelong ilog. Akala ng mga Russian commanders ay nakuha na nila ang kontrol, pero may nakalimutan sila. Ang mga Ukrainian engineers ay mga hari ng firmware update. Ang natitirang 4 na WASPs ay nag-activate ng kanilang Deadman's AI. Isa itong algorithm na gumagana kapag ang GPS at radio signal ay tuluyan nang nawala. Ang mga drones ay hindi na nakikipag-usap sa operator. Sa halip, ang kanilang onboard processors ay nagpapatakbo ng visual odometry. Inihahambing nito ang mga ilaw ng kalsada sa Moscow sa isang preloaded 3D digital map ng lungsod. Binabasa ng mga drone ang mapa ng Moscow na parang isang tao. Maaari mong i-jam ang hangin, pero hindi mo ma-jam ang geometry ng isang lungsod. Sa isang desperadong hakbang, ginamit ng Russia ang Tor M2 system na malapit sa Kremlin. Ang Tor ay tinuturing na final boss dahil mas mabilis at mas accurate ito kaysa sa Pansir. Nagpakawala ito ng 2 9M31 missiles. Ang WASP number 9 ay sumubok umiwas, pero ang proximity fuse ng Tor ay masyadong matalino. Sumabog ito sa layong 20 feet at winasak ang drone gamit ang tungsten fragments. Ngayon 50-50 na ang tsansa. 3 drone na lang ang natira para sa isang substation. Ang WASP number 10 ay nagsilbing sacrificial lamb. Sadyang lumipad ito ng mataas para maging malaking target sa radar ng Tor. Kinagat ng Russian operator ang pain at ipinutok ang huling missile nito sa WASP 10. Nawasak ang WASP 10 pero binigyan nito ang huling 2 drones ng 11 segundong tahimik na flight time. Ang WASP number 11 at 12 ay nasa 500 yards na lamang mula sa target. Nakalak ang kanilang thermal sensor sa cooling manifold ng transformer. Ang target na ito ay hindi lalaki sa isang pizza box. Lahat ng armas sa ground ay nagpaputok na mula sa machine guns hanggang sa flare guns. Ang WASP number 11 ay tinamaan sa battery pack at nag-apoy. Ngunit ang momentum nito ay nagpatuloy hanggang sa tumama ito sa fuel tank ng backup generator. Isang dambuhalang fireball ang lumitaw na siyang nagtakip sa pagdating ng huling drone. Ang WASP number 12 ay lumabas mula sa usok na parang isang multo. Mayroon na lamang itong 4% battery life. Ngunit hindi mahalaga ang pinsala sa AI. Nakita nito ang 20 kV main transformer at nagsagawa ng terminal dive sa bilis na 140 mile per hour. Impact. Ang shape charge ay sumabog sa gitna ng matinding lamig. Ang jet ng Molten Copper ay hindi lang basta bumasag sa transformer. Nagdulot ito ng isang catastrophic fault sa pagitan ng high voltage windings at ng steel tank. Sa loob ng substation, ang tunog ay parang isang kulog na ayaw matapos. 50 tonelada ng mineral oil ang uminit hanggang 10,000 degrees sa loob ng isang microsecond. Ang pressure relief valves ay naglaho at isang 100-foot sapphire blue arc ang lumitaw sa langit. Nagmukhang araw ang gabi sa Moscow sa loob ng 5 nakakatakot na segundo. Sa VDNKH Festival, ang Everything is Fine propaganda show ay tuluyan ang natapos. Ang sapphire light ay nag-reflect sa ice rink bago ang lahat ay magdilim. Milyon-milyong fairy lights ang naliwanag ng husto sa huling pagkakataon bago natunaw ang kanilang mga filament. Ang dambuhalang New Year's tree ay kumititap na parang isang namamatay na bituin bago ang ganap na kadiliman. Tumigil ang musika at nag-blackout ang mga LED screens na nagpapakita ng military glory ng Russia. Sa gitna ng lamig, ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa sa niebe. Hindi lang basta transformer ang tinamaan ng Ukraine. Sinisira nila ang mito ng Fortress Moscow gamit ang $60,000 na garage tech. Ang pinakamahalagang party sa kasaysayan ng Russia ay opisyal ng tapos habang sinusubukan ng Ministry of Defense na tawagin itong isang glitch ang satellite images ay nagsasabi ng katotohanan. Isang malaking thermal spike ang nakita sa puso ng kuryente ng Moscow. Ang misyong ito ay nagkakahalaga lamang ng halaga ng 2 Dove Bush at ilang FPV drones. Kapalit nito nasira ang isang multimillion-dollar substation na aabuti ng ilang buwan bago maayos. Dahil sa Western sanctions, mahihirapan silang makakuha ng mga high voltage components.
Bukod pa riyan, gumastos ang Russia ng 20 milyong dolyar sa missiles para lang barilin ang mga decoys. Natalo sila sa target habang naglulustay ng pera. Sa Russia, ang New Year ay hindi lang holiday, ito ang simbolo ng state-mandated optimism. Sa pagdidilim ng VDNKH, pinindot ng Ukraine ang reset button sa seguridad ng publikong Ruso. Ang mito ng Fortress Moscow ay patay na. Ang lamig ay pumalit sa propaganda ng Kremlin. Ito ang ultimate symmetrical receipt para sa pag-atake sa mga pamilyang Ukrainian noong taglamig. Ngayon nakita ng mundo ang Dovey-Bosch-Wasp Doctrine sa aksyon. Isa itong modernong kwento ni David at Goliath. Pinatunayan nito na sa modernong digmaan, hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamalaking missile. Ito ay tungkol sa kung sino ang may pinakamatalinong algorithm at pinaka-creative na engineers. Ipinakita ng Ukraine na handa silang ibalik ang bawat tama ng may kasamang interes. Kaya narito ang isang tanong para sa inyo. Kung kayo ang commander ng drone unit na ito at alam ninyong inililipat na ng Russia ang kanilang defense system sa Moscow, saan kayo susunod na aatake? Ipaalam sa akin ang inyong iniisip sa comment section. Binabasa ko ang bawat isa sa inyo. Hanggang sa muli.